His Beautiful Punishment by Ashkians. Chapter 4. Kumikirot sa magkahalong lungkot at tuwa ang puso ni Aya habang pinagmamasdan ang anak na masayang nakikipaglaro sa mga batang inimbita nila sa children's party nito. Aki is 7 years old today. Hindi halata sa ngiti at tawa nito na ang pamilyang mayroon ito ay hindi kompleto. Hindi niya alam kung darating ang panahong magiging handa siyang sabihin, dito ang katotohanan. Ni minsan ay hindi nagtanong sa kanya, ang anak kung bakit damit pambabae ang sinusuot nito. Marahil ay nakasanayan na rin nito dahil buhat ng magkaisip ay iyon na ang suot nito. Nilipat niya ang paningin sa kinukuhang video at pinindot ang pulang icon. Nakailang video na siya mula pa kanina. Nasa bakuran lamang ng bahay nila ang party. Ilan sa mga kapitbahay nila ang tumulong sa decorations. Mga makukulay na balloons na iba't iba ang hugis. May unlimited cotton candies, ice cream at chocolate fountain. Catering service ang nag-aasikaso ng pagkain. Lumakas ang hiyawa ng mga batang unahan sa paglundag at nag-aagawan sa maraming candies na nakabitin sa candy. Bar at malikot na umaangat at bumababa. Kumain ka na ba? Kanina ka pa panay kuha ng video riyan sa anak mo? Tanong ni Rowena. Busog pa ako, auntie? Itinago muna niya ang cellphone at nilibot ang paningin. Nawiwili sa panonood ang mga kapitbahay nila sa palaro ng mga bata. Ang bahay nila ay nasa unang block ng isang countryside subdivision. Pangatlo sa hanay ng 10 kabahayan. 2-story iyon, sapat lang ang laki at may bakod. Golden Prince Subdivision, Barangay Burgos sa lungsod ng Barbara na sakop ng lalawigan ng Martires. Dito niya sisimulan ang bago niyang buhay. Wala sa mga credentials niya ang lugar na ito. Ibang tirahan ang isinulat niya, Goop. Kailangan mong mag-report dun sa correctional, hindi ba? Opo, auntie, once a month po. After 6 months ay i-release na nila ang clearance. Ko kapag malinis ang record ko rito sa labas. Tumango ito at ngumiti ng bahagya. May importante nga pala akong sasabihin sa'yo. Ano po iyon? Tungkol sa perang ibinayad mo para sa moral damages ng kaso. Hindi iyon tinanggap ni Anne-Marie. Nanlaki ang mga mata niya. Bakit po? Hindi ko alam, basta't hinatid dito ng abogado niya at ipinabibigay sa'yo. Naisip kong pwede mong gamitin ang pera para magtayo ng negosyo sakaling ayaw mo nang bumalik sa pag-aartista. Maari mong ibangon ang furniture shop ng daddy mo. Nagtapos ka naman ng fine arts at marunong ka sa designing at woodwork. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip at ngumiti ng mapait. Sa buhay na mayroon ngayon si Anne-Marie Barria na lamang ang perang ibinayad niya. Sa dinamiraming pwede bakit ang babaeng, iyon pa ang magsasalba sa gumagapang niyang financial status? Kung gagamitin niya ang pera, hindi kaya lalo lang kumapit sa kanya ang karma? Pero aminado rin siyang wala na siyang ibang mapagkukunan ng income. Kung hindi siya babalik sa showbiz at wala na siyang planong sumabak muli sa industriyang iyon, ngayong may anak, siyang kailangan niyang bigyan. Ng magandang buhay kailangan niyang kalimutan ang kanyang pride. Sige po, auntie, gagawan ko iyan ng plano. Available pa rin hanggang ngayon ang commercial space ng furniture shop ng kanyang ama. Kahit nagsara iyon ay hindi naman nila ibininta. Pagpatak ng 8:00 ng gabi ay nagtapos na ang party. Tumulong si Wa sa pagliligpit. Ang natitirang mga pagkain ay ipinabaon niya sa mga kapitbahay, gayon din ang ice cream at cake para sa mga kabataan. Si Aki ay iniakyat ni Rowena sa kwarto. Nakatulog sa sobrang pagod ang bata. Aya, may tumatawag. Kaibigan mo raw, sabi ng auntie niya bit-bit ang cellphone nito. Tinanggap niya iyon nang iabot nito. Kaibigan? Baka mga extra sa set ni Miles dati at gustong bumate. Dinala niya sa tainga ang cellphone at naupo sa couch sa sala. Hello? Aya. It's a deep male voice and rugged tone. She stiffened. Hindi siya makagalaw at mistulang sinemento sa kinauupuan. Javier Sepulveda? No. Don't ever try to put the phone down. You'll regret it. Babala nito. Sinikap niyang hindi nito marinig ang pag-arangkada ng kanyang hininga. Hindi na niya mahawakan ng maayos ang cellphone dahil sa pangangatog ng kanyang kamay. How did you get this number? Matigas niyang tanong para maitago ang pag-angat ng tensyon at nerbiyos. I'm Javier Sepulveda and Noaj Torres Lex Taliones combined. You know what that means, Rowena Kaya Marcado? Anong kailangan mo? Just need you to answer some questions. Tungkol saan? Kinagat niya ang nanginginig na labi kasabay ang pagdungaw ng mga luha. Aki's father. Anong karapatan mong magtanong ng tungkol sa ama ng anak ko? Kano-ano ka ba namin? Maldita niyang asik.
Nanlilisik ang mga matang nakatingin ng tagusan sa pintuan palabas. Spare me with your trying hard terror. Aya, that's a piece of bullshit you ain't gonna pass. Mind telling me why your son had my face? I don't know what you're saying, Javier. Playing naive? I wonder kung guilty ka ba sa kasalanan. Mo kaya ayaw mo akong makita? O may pag-aari akong nasa sayo at itinatago mo sa akin? Alin sa dalawa, Aya? Anong proof ang gusto mo? Ipakita ko sa iyo ang ama ni Aki. Sige, gagawin ko yon. Paano? Saan siya maghahanap ng lalaking pwede niyang ipakilalang ama ni Aki? Maghahabi na naman siya ng bagong kasalanan? Pero kung wala siyang gagawin, malalaman ni Javier ang totoo. Kapag nalaman nito ang totoo'y tiyak, kukunin nito sa kanya si Aki. Sa pagitan nilang dalawa ito, ang mas may capacity na mabigyan ng masaganang buhay ang bata. Bukod sa malinis ang reputasyon nito sa lipunan, the signal dropped. Javier put the phone down on the table, fixing his eyes on the map in his laptop. Municipality of Barbara, Martirez Province. Exact location is Golden Prince Subdivision, Barangay Burgos. Naroon ang mag-ina. Muli niyang dinampot ang cellphone at pinuksan ang photo gallery. His chest tightened looking at the picture of Aki. There's the touch of pain and urge to go where the boy is right now. Ibinagsak niya sa couch ang sarili at inabot ang basong may alak. Ibinuhos sa bibig ang laman. Kinasa na niya ang imbestigasyon tungkol sa mag-ina. Limitado ang nakuha niyang impormasyon at record ni Aya mula sa correctional. Pati ang bahagi ng pagbubuntis nito kay Aki ay walang masyadong laman. But even in his manual calculation, there's a 90% possibility that the boy is his. 7 taon na mula nang mangyari ang krimen sa hotel. Kahit wala siyang maalala, naiwan sa katawan niya ang pakiramdam na naglabas siya ng binhi ng gabing iyon. Walang nangyari sa kanila ni Anne-Marie. Kung may katalik siya, posibleng si Aya iyon. The door chimed. Nilapag niya ang cellphone at ang baso sa mesita at tumayo. Tinungo ang pinto at pinuksan. 2 braso ang pumulupot sa leeg niya. Kasabay ng matamis, napabangong nanuot sa kanyang ilong at mga labing lumapat sa kanyang bibig. His mind was not in the mood to accommodate the hot surprise from his lady guest. Panayad niya itong itinulak. Come on, Zilu. He dodged her persistent attack on his lips. She whimpered in protest like a hungry kitten. Lalo nitong idiniin. Ang malambot na katawan sa kanya at nanlandas. Ang nanunuksong dila pababa sa kanyang leeg. I missed you, Jav. Malandi nitong unggol. No, you don't, and stop this classic game. Hinawakan niya ito sa mga balikat para mapatigil. Amused na tumitig sa kanya ang dalaga. Nagbakasyon lang ito rito. She has a successful modeling career in America. Mula nang dumating ito ay wala nang ginawa kundi guluhin siya rito sa unit niya. Umirap si Cielo nang talikuran siya ni Javier at pinalikan ang ginagawa nito sa workstation. Sa ibabaw ng desk na nilapitan nito ay patong-patong ang rolyo ng mga malalaking papel. His laptop is open, showing a soft hologram of a map. She drew a deep breath watching him. The Javier she fell hard in love since the day her heart learned how to beat. 2 months pa lang mula nang umuwi siya. Sabi niya magbabakasyon lang siya. Pero ang totoo'y wala na siyang balak na bumalik kahit may magandang career siyang naiwan sa States. Hungkag ang tagumpay niya dahil wala si Javier. Di available ang guest room kung dito ka matutulog datay. Tilingon siya nito at itinuro sa kanya ang kwartong sinasabi. Kung hindi ba pwedeng sa room mo ako matulog? Umiling lang ito at hindi pinatulan ang panunukso niya. His eyes had the same startling clarity that is impossible to ignore. As if he is molded from a special cast made by unseen artist and chiseled into a desirable shape. Lumapit siya at niyakap. Mula sa likod ang binata. Is telling him she still love him ruin his trust again? Ayaw niyang itaboy na naman siya nito palayo. Gusto niyang manatili at turuan ng lalaki kung paano siya mahalin. Javier, bulong niyang isinubsob ang mukha sa malapad na likod ng binata. Get a room and sleep, Zilu.